And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dalawang buwan naging tayo, pero iba ang binuntis mo. Lagi akong nakikinig sa mga secret file na binabasa mo, DJ Rocky. So here I am, gustong i-share din ang secret file ko. Itago niyo ako sa pangalang Fabi. At ito ang aking secret file. Galing ako noon sa napaka-toxic na relasyon. Yung tipong minumura ako kahit na maraming taong nakaharap o nakatingin sa amin. Pinagseselosan kahit mga kaibigan kong lalaki. At sinasaktan ako ng pisikal. Dumating sa puntong walwal na lang ang alam ko para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Inom dito, inom doon, para lang makalimot. Biruin mo, 7:30 ng umaga, ang duty ko sa trabaho bilang marketing staff sa isang kilalang supermarket. Pero 5:00 ng umaga, nasa inuman pa ako. Uuwi lang ako sa boarding house para maligo at magpalit. At least, nakakaya ko pa rin magtrabaho kahit na may amats pa ako. Hanggang sa month of April 2019, nakilala ko si Chan. Magkatrabaho kami, pero nag-resign siya. Siya yung unang nag-add sa akin sa FB pero dinilit ko. Parang interesado din naman ako kaya nag-add back na lang ako. Nag-inarte pa ako, no? Hanggang sa ayon, naging kami ni Chan. Ganon siguro kabilis yun. Kapag merong kumukomfort sa'yo, mahuhulog ka talaga. O baka sadyang marupok lang ako. Si Chan kasi may itsura. Malakas ang appeal. Kaya lang, may anak siya. Pero walang kaso sa akin yun. Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon na yung anak niya. Nakakaloka nga kasi nakita kong sinampal si Chan ng sarili niyang anak nang makita siya nitong may kasamang ibang babae. Grabe talaga yun. Pero pinagsawalang bahala ko na lang. Baka bata pa kasi. Tapos isang araw, lola ni Chan ang humarap sa akin. Wala kasi ang mama at papa niya. Although napakilala niya na sa akin yung anak niya tsaka yung parents niya. Pero that time, lola niya yung humarap. Lola niya rin yung nagtatanong sa akin kung okay lang ba kahit may anak si Chan. Sabi ko okay lang. Kasi mahal ko po ang apo ninyo, Nay. Tapos ngumiti ako. Siyempre, alam nyo na kapag matatanda, nagbibigay ng mga payo. So that night, pinagstay ako ni Chan sa bahay nila. Inihatid niya ako ng madaling araw sa sakayan pauwi sa boarding house ko. At oo, ako talaga ang pumupunta sa kanila. Oo, ako yung nag-i-effort na pumunta sa bahay nila, makita lang siya. Pinuntahan niya naman ako sa boarding house ko. Sa loob ng 2 buwan naming relasyon, 1 beses niya ako pinuntahan sa boarding house ko. 1 beses lang siya nag-effort na pumunta. Take note, yun ay dahil sa hindi natuloy yung laro nila ng basketball. Fast forward, June 28 birthday ko. I asked him kung pupuntahan niya ba ako. Si ako kasi, nag-e-expect pa. Kaya lang ang sabi niya busy raw siya sa trabaho. Inintindi ko na lang kahit masama yung loob ko. So I decided na mag-celebrate kasama ang mga tropa kong lalaki.
May pa-chat-chat pa nga siya sa kasama ko dati na, "Oy, bantayan mo si Fabi ah." Ako naman tong si Tanga, gandang-ganda, kilig na kilig pa. Ang hindi ko ine-expect, doon naman pala mag-uumpisa yung panlalamig niya. Month of July, 2019, hindi na siya masyadong nagpaparamdam. Parang ginost ako. Pero 50-50 yung rason niya eh. Kasi yung rason niya, si Jet, yung anak niya, kesyo walang mag-aalaga, kesyo ganito. Hindi kasi ako sanay. Dati naman nag-a-update siya. Pero sa paglipas ng mga araw, hindi na. Then one night, nilakasan ko yung loob ko, tinawagan ko siya. Sinagot niya naman. Sabi ko, buti naman sinagot mo. At sinagot niya ako ng buntong hininga lang. Ang sabi niya, busy daw siya sa pag-aayos ng mga gamit ng lola niya. Pabalik na yung lola niya sa US at the end of the month. Sinusulit lang daw nila. Pero iba yung pakiramdam ko. Tinanong ko siya ng tinanong hanggang sa umamin siya. Unti-unting tumulo ang mga luha ko nang marinig ko yung sinabi niyang nakabuntis ako. Halo-halo yung nararamdaman ko that time. Gusto kong sumigaw, gusto kong magmura, pero nung sinabi niya yun, wala akong ibang binanggit kundi, bakit? Bakit? For almost 2 months na relasyon namin, 2 buwan na pala niya akong niloloko. 2 buwan na pala siyang may nabuo sa ibang tao. Sa sobrang pagmamahal ko sa isang tao, sakit lang naman pala ang kapalit nito. We talk about the baby. Sabi niya, ipapalaglag daw. I said wag kasi walang kasalanan yung bata. But that time gusto ko pa rin na maging kami, gusto ko pa rin siya. Hindi alam ng pamilya niya kung anong nangyari. Ang tanging nakakaalam lang daw ay yung best friend niya at ako. At bago pa tuluyang mawalan kami ng communication, he said, babalikan kita. I was expecting too much. Kahit alam kong wala naman talaga akong dapat i-expect. Familiar yung name ng babaeng nabuntis niya. Kasi parang meron siyang nasend sa aking screenshot, nakachat niya noon. At yun nga, yun yung nabuntis niya. Then December 2019, nasa binyag ako noon ng dati kong katrabaho. Habang nasa bus ako, nag-chat yung best friend ni Chad. Be, si girl, manganganak na. Sinin ko lang pero nanikip yung dibdib ko. Ang iniisip ko, ba't naman kailangan pang sabihin sa akin? Ako ba yung magpapaanak? Natatawa ako na naiinis na nalulungkot. Nasa bahay na kami ng katrabaho ko noong nag-inuman. Hanggang sa naisipan kong magbukas ng Facebook. At yun, kumawala na ang mga luha sa mga mata ko. I saw the picture ng baby ng ex ko, captured by his best friend. Posted by his best friend. I cried in front of my friends. Nakakahiya pero wala akong pake. Lasing na ako noon at totoo yung nararamdaman ko. At ang nakakatuwa lang na, imbes na pagtawanan nila ako na nahimik sila, kinomfort nila ako. Sana ako na lang yung nabuntis. Yun yung sinabi ko that time. Kahit hindi pa ako ready sa ganun, cause 21 years old pa lang ako that time eh. Napaka-desperada ko na ata. Kaya ako nasabi yung mga ganun. Ilang araw ang lumipas, maraming nagko-comfort ng mga kaibigan ko, pero mas pinili kong mapag-isa. Wala ako masyadong pinagkakausap. Bahay, trabaho na lang din ako. Di na ako umiinom. Umiiyak ako pero palihim lang, yung walang nakakakita. Then lumipas ang ilang buwan, in-stalk ko si Chan. Nagulat ako kasi
hindi na kami friends sa Facebook. So I asked his best friend kung bakit niya ako in-unfriend. Ang sabi niya, ayaw ka raw niyang nakikitang nasasaktan. Inignore ko lang yung reason niya na yun. But when I see na yung baby, ang saya-saya ng muka, kasama siya, well, that's life. The day nga pala na nanganak si Josie, yung girl na nabuntis niya, yun din yung time na nalaman pa lang ng parents niya na nakabuntis siya nang hindi ako yung nabuntis. Lahat siguro ng miyembro ng pamilya niya na shock. Anyway, it's been a year. I've already moved on. Kahit wala kaming closure. Kasama siya sa prayers ko. Kasama sa prayers ko na mawala lahat ng sakit at sama ng loob ko na naipon sa puso ko nang dahil sa kanya. I wish na maging happy sila all the time. Right now, okay na po ako. Siguro talaga kung hindi para sa iyo ang isang bagay, hindi bibigyan ng tadhana. I'm just waiting for the right person. Pero sana siya na. Last na siya. Kailangan natin mag-move forward to see the brighter side ng buhay natin. Para makita yung mga tunay na nagmamahal sa atin. Thank you, DJ Rocky. I hope mapili at mabasa mo to on air. Lots of love. Muli, ako si Fabi at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginalaw ako ng lolo ko, tito ko, at papa ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Pao. 22 years old. Gusto ko lang sanang i-share ang secret file ko tungkol sa buhay ko. Taga Bulacan ako. Lumaki ako sa mga lola ko. Isang linggo sa mama ni papa. Isang linggo sa mama ni mama. Ganon ako. Sa side ni papa ko, sa side ni mama ko, doon ako tumutuloy. Hindi masayang buhay yung kinalakihan ko. 8 years old pa lang ako. Namatay ang mama ko dahil sa sakit niya sa kidney. Pero bago siya mamatay, nakaranas muna siya ng masasakit na salita at palo galing kay Lola. Ang sama-sama ng loob ko nun kay Lola. Yung mama ng mama ko. Kasi isang beses nakita ko na pinalo niya si mama. Kahit alam niya na may sakit si mama, pinalo niya ng walis tingting sa harap ko. Kaya buhat nun,
nagtanim na ako ng sama ng loob. Tapos kapag pumupunta naman ako sa side ng papa ko, puro masasakit na salita ang natatanggap ko. Anak daw ako sa buho, ihiin daw ang nanay ko. Basta, tinitiis ko na lang ang mga sinasabi nila. Yung feeling na parang hindi nila ako pamilya. Hanggang sa nag 9 years old na ako. Doon na nagsimula ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Ginalaw ako ng lolo ko, tito ko, at papa ko. Pero hindi sila sabay-sabay. Hindi ko magawang makapagsumbong noon kahit kanino. Sobrang sama ng loob ko noon. Gusto ko magpakamatay. Sabi ko sa isip ko noon, Mama, kunin mo na ako, ayoko na. Yung mama ko nakasangga ko, wala na. Wala akong mapagkwentuhan sa nangyari sa akin noon. Ang turing ng ibang kaanak ko sa akin, hindi pamilya. Pakiramdam ko isa akong basura. 5 taon akong nagtiis sa bahay ng papa ko. Isang gabi noon hindi ko makakalimutan. Natutulog ako ng sobrang himbing. Nang bigla akong niyakap ng papa ko. At yun, ginalaw niya ako. Pero buti na lang hindi na naulit pa yun. Yung tito ko naman, siya yung nag-alaga sa akin nung wala si papa nun. Akala ko makikipaglaro lang siya sa akin. Sinabihan niya ako na maghubad daw ako. Yun yung laro-laro namin. Pero bigla niya nalang hinawakan yung maselang parte ng katawan ko. At yung lolo ko, hayop. Gabi-gabi, ginagalaw ako. Hindi ako makapagsumbong noon. Gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Grabe yung inabot ko sa pamilya ng papa ko. Yung mga kaanak niya pinapalo ako. Pinapatulog ako sa labas ng bahay. Kaya hanggang ngayon, nakatanim pa rin sa isip ko yun. 13 years old ako. Doon na ako umalis ng Bulacan. Pumunta ako ng Puerto Galera kasama ang tita ko. Ang tita kong yun nagtatrabaho sa bar. At ako naman, nagstay kasama niya. Inuupahan lang siya, inuupahan lang yung bahay niya. Doon ako kasama niya. Isang araw, naglalakad-lakad ako sa may bandang dagat. May nakakita sa aking kano. Tinanong niya ako, "Are you alone?" Hindi ako nagsalita. Kasi natatakot ako kaya tumakbo ako. Pero napaisip ako gayahin ng tita ko. Kaya lang bawal pa naman ako. Kaya naisip ko, sa labas na lang ng bar. Sa may dagat ako nakahanap ng foreigner. Nakita ko na naman yung kano na kumausap sa akin. At kinausap na naman niya ako. Sabi niya wag daw akong matakot sa kanya. Dahil mabait naman siya. Kaya sumama ako. Dinala niya ako sa isang parang apartment.
At ayun na. Hindi ko akalain na mangyayari yung hindi dapat mangyari. Sa pagkakataong yun, parang nahulog na ang loob ko sa kanya. Kasi gwapo siya at saka mabait. Binigyan niya pa ako ng pera. Kaya lang, 1 linggo lang siya sa puerto. Kaya nalungkot ako. Ilang araw pang lumipas, nagiging kaibigan ko na yung mga tambay doon. Napasama ako sa kanila. Inom dito, inom doon. Doon ko natutunan ang pag-iinom at pag-iyosi. Hanggang sa isang araw may nakilala akong tomboy. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rox. Mahal na mahal ko nun si Rox. Tumagal kami ng 8 months. Pero naghiwalay din kami. Umalis ako ng puerto, sa ibang lugar naman ako napunta. At doon, nagdesisyon na ako na gawing propesyon ang pakikisalamuha sa iba't ibang lahi. Bumunta ako ng Capiz. Nagprosti na ako doon. 3 branch ng bar sa Iloilo, Capiz at Katiklan. Palipat-lipat ako doon. At tumagal ako doon ng 3 taon. Pero hindi rin nagtagal, umalis na ako doon. Pumunta naman ako ng Bacolod. Ganun pa din ang trabaho ko. Maganda yung sahod ko doon kaya tumagal din ako. 3 taon din. At doon may nakilala rin akong tomboy. Pero hindi ko inaakala na siya ang sisira ng buhay ko. Natuto ako sa kanya na gumamit ng bato. Lahat ng kinikita ko sa bisyo, doon lang napupunta. Adik kasi siya. Dumating pa sa punto na parang mababaliw na ako. Ang hindi ko alam, niloloko lang niya ako. Dahil mahal niya pala yung isa ko pang katrabaho sa bar. Paano ko sila nahuli? Tumawag ako sa kanya. At ang sumagot, ex niya. Yung ex niya nakatrabaho ko sa bar. Pero hindi ako natuto nun. Binalikan ko pa rin. Pinatawad ko pa rin. Kasi mahal ko. Pero may mga bagong kaibigan ako na binigyan ako ng halaga. At sila ang nagpahinto sa akin sa masamang bisyo ko. Umalis ako ng Bacolod. Bumalik ako ng Puerto. 2016 yun. Kasi iniisip ko na mas malaki ang pera sa Puerto kesa doon. Pero pagbalik ko, hindi na pala tulad ng dati. Medyo mahina na ang mga turistang pumapasok doon. Pumasok ako sa bar kasi hindi na ako minor nun. Pero dahil hindi na ako minor, nagsimula na ulit ako magtrabaho. Yung akala ko na hindi na ako babalik sa paggamit ko ng bato, bumalik pa rin pala ako. Gawa ng napabarkada na naman ako. Pero pinilit kong itigil yun. Dahil na in love ako. Nahulog ako sa isa na namang tomboy. At yun na ang asawa ko ngayon.
Nagkakilala kami 2017 at 2 years na kami. Actually, ang swerte ko sa tomboy na to. Kasi napaka-maalaga. Mahal na mahal niya ako. At nag-ampon kami ng baby. At itago natin siya sa pangalang Gabriel. Ang nickname niya? Gabby. Siya yung buhay ko ngayon. Pero minsan nalulungkot pa rin ako kasi nakakapagod yung pagiging prosti. Yung araw-araw iba't ibang lalaki. Minsan sa customer ko umiiyak ako kasi pagod na ako sa pagiging ganito. Pero kapag nakikita ko yung anak ko, iniisip ko na lang na para sa kanya, lahat ng ginagawa ko. Na lahat kakayanin ko para sa kanya. Hindi ko ipaparanas sa anak ko yung naranasan ko. Mabugbog, sumbatan, sabihan ng mga masasakit na salita, hindi ko yun ipaparanas sa kanya. Mula 13 years old ako hanggang sa mag-22 na ako ngayon, hindi ako umuwi sa amin. Hindi ko na alam kung paano ako makakaalis sa trabaho kong ito, pero wala dito ako kumikita ng pera. At hindi ko rin alam kung paano mawawala yung nakatanim na galit sa puso ko sa pamilya ko. Sana matulungan niyo ako. Ako si Pao. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto kita. Gusto mo ko. Pero, nagkakagusto ka rin sa kapwa mo lalaki. Halos 3 buwan pa lang tayong magkakilala noon. Pero, ano bang meron sa'yo? Sa araw-araw nating pag-uusap, nahulog ako sa'yo. Dumaan ang ilang linggo na parang sasabog ako. Sinabi ko sa'yo na pakiramdam ko ay nahuhulog na ako sa'yo. Patay. Pinatunayan ko na namang lapitin talaga ako ng bakla. Pero hindi ka lang bay. Bakla ka talaga. Baklang bakla. Kaya akala ko, pagkatapos nun, hindi mo na ako papansinin. Pero sobra akong nabigla sa naging reaksyon mo. Sabi mo, walang magbabago Alam kong may magbabago kahit sabihin nating wala. Pag hindi ka na nagpakita sa akin, ipapahanting kita. Sumagot naman ako ng
Paano kapag hindi ko na kaya? Wala namang mawawala sa'yo pag nawala ako eh. At sumagot ka naman ng, anong walang mawawala? Ikaw mawawala? Paanong wala? Ang daya. Sinunod kita. Hindi ako nawala. Nagpatuloy ang araw-araw nating pag-uusap. Pero imbes na makaahon, parang mas lalo akong nahulog. Nahulog ako ng sobra dahil sa mga pinakita mo at pinaramdam mo. Dumating na tayo sa puntong pinagbabawalan mo na ako sa mga bisyo ko. Alak at yosi. At inaangkin mo na yung imaginaryong pinagbubuntis ko. Sabi ko sa'yo, pag lumabas to, ninong ka ha, sabay turo sa tiyan ko. At sumagot ka naman ng, dali pa kung gusto mo. Ilang araw pa ang lumipas, napunta na naman tayo sa usapang ganon. Sabi ko sa'yo, basta pag lumabas to, ninong ka ha? At sumagot ka ng, daddy nga, diba? At merong isang araw na ayaw kong kumain. Wala akong gana. Tapos sabi mo sa akin, kumain ka nga. Kakainis ka. Paano na yung anak natin? Meron pa tayong pagkakataon na sabi mo sa akin, pag hindi ka tumigil, kakagatin kita. Tapos ako, titigil. Pero maya-maya pa, mangungurot na naman. Tapos, maghaharutan tayo. Tapos sasabihin mo na naman sa akin, pag hindi ka tumigil, yayakapin kita. Ako naman, titigil. Pero dahil sobrang lakas mo mang asar, kukurutin kita uli. Tapos, sabi mo nun sa akin, pag hindi ka tumigil, hahalikan kita. Pagkasabi mo nun sa akin, nanlaki ang mata ko. May isang araw pa na dumating sa atin habang kumakain. Tanong ko sa'yo, anong gusto mo? Sagot mo sa akin, ikaw. Tapos sabi ko naman sa'yo, gusto ko good for two na to. Pero kung ayaw mo to, hindi na lang ito kakainin ko. Anong gusto mo? Ang sagot mo, ikaw. At sumagot naman ako ng, eto na nga gusto ko. Ikaw ba? At ang sagot mo, ikaw. Ikaw ang gusto ko. Masaya akong nakakasama at nakakausap ka. Hindi ka naman nagbago. Kung paano kita nakilala, ganun ka pa rin kapag magkasama tayo. At kahit minsan, hindi kita pinilit na maging lalaki kapag magkasama tayo. Minahal kita ng ganyan ka. Maharot, malambot, bakla. Baklang bakla. Kung paano ka, alam mo na yun. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nalaman ko na may karelasyon ka palang lalaki rin. Sobrang sakit. Kasi tinago mo at hindi ko sa'yo nalaman.
Naging cold ako sa'yo, pero sinabihan mo ako. May memo ka, galing sa akin. Nagpapamiss ka eh. Hindi ka na sweet sa akin. Ilang araw rin ang pinalipas ko bago ko nagawang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko at nalaman ko. Nagpaliwanag ka at sinabi mong hindi ka na masaya sa kanya. Nung gabing yon, tinanong kita kung bakit ganun yung mga pinakita mo sa akin. Sabi mo, kasi nade-develop ka na rin. Na mahal mo na rin ako. Sinabi ko sa'yong lalayo na ako sa'yo dahil hindi na tama at hindi ko na kaya. Pero kinabukasan lang, kinausap mo na naman ako. Naging okay tayo, pero pagkalipas ng 1 linggo, tinopak na naman ako at lumayo sa'yo. Nung sinabi mo sa akin nun, if we have to let go of what we have now, can we still be friends? Sinabi sa akin ng kaibigan mo na nag-usap kayo, na sinabi mo sa kanya na mahal mo ako, na hindi mo aakalaing mamahalin mo ako, na hindi mo ako pinaasa, at lahat ng pinakita mo sa akin ay totoo. Pero may karelasyon ka nga, na hindi ka na masaya, pero nag-hold on ka pa sa kanya dahil gusto mong ayusin yung kung anong meron kayo. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay yung sinabi sa akin ng kaibigan mo na ayaw ka sana niyang mawala. Kaya lang, ayaw niyang maging unfair sa'yo. Sa karelasyon niya at sa sarili niya. Sabi niya, you had the right love at the wrong time. Umiyak siya, be. Dalawang linggo tayong hindi nag-usap. Pero namiss kita ng sobra, kaya bumalik ako. Kahit kayo pa, oo, binalikan kita. Kahit hindi mo ko mapanindigan, oo, bumalik pa rin ako. Na umabot pa sa puntong mukhang kilala na ako ng karelasyon mo. Bakit? Kasi inad niya ako sa Facebook. Hindi ko inaasahang kilala niya pala ako. Nakonsensya ako. Kaya nilayuan kita. Hanggang sa naging paikot-ikot na lang. April to July, okay tayo. July to September, hindi tayo okay. Kasi nga, inad ako ng jowa mo. Eto rin yung panahon na may nakapagsabi sa akin na wala na raw kayo. So ako si Hopia, nakipag-usap uli sa'yo. September to December, okay tayo. December to February, hindi tayo okay. Kasi kumakain tayo noon bago manood ng sine. Tumatawag sa'yo yung ex mo. At bago matapos ang Pebrero ngayong taon na ito, naging okay nga tayo. Pero tumagal lang ng halos 1 buwan. Hindi dahil tinopak na naman ako, kundi dahil may mga bagay kang pinagdaanan at ginusto mong mapag-isa. Ang sakit para sa akin na makita kang nasasaktan, lalo na noong mga panahon na yun. Wala akong magawa para i-comfort ka. Ang sakit. Kasi ang nagagawa ko lang noon is to look at you from afar and watch you suffer.
Ilang buwan mo rin akong hindi kinausap. Tinawagan pa kita once to make sure that you know na nandito lang ako. Kapag ready ka nang makipag-usap. Pero ang sakit. Kasi I wanted to be there for you. Pero parang hindi ako yung kailangan mo. After Holy Week, kinausap mo uli ako. Finally, nagkwento ka na. Nagkikita tayo once in a while. Nagkakwentuhan, nanonood ng sine, nagtatawanan, at nag-uusap sa telepono. Nagsasabihan ng mga plano sa buhay. Buo ang suporta ko sa'yo. Sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Alam kong alam mo yan. Nung minsan, nagpasalamat ka pa. Sabi mo kasi sa akin, ako lang yung nalalabasan mo ng stress na nararamdaman mo ngayon. Masaya ako kasi unlike before, ngayon, may tiwala ka na sa akin. Nagsasabi ka na ng nararamdaman mo. Hindi na natin pinag-uusapan yung tungkol sa atin. But deep down in my soul, umaasa pa rin ako sa isang bagay na hindi ko pa rin alam kung maibibigay mo na ngayon. Hindi ko alam kung kailan, pero sana dumating pa. Dumating pa yung araw na ako naman yung pipiliin at ipaglalaban mo. Na kung meron ka pang nararamdaman para sa akin, sana mapanindigan mo na. Kasi sabi mo sa kaibigan ko, di ba? Na na-develop ka nga sa akin, pero career ang priority mo ngayon. At kailangan mo munang i-push yung sarili mo. Dahil nga bakla ka. Para ma-push mo na talaga ako. Sinabi mo rin daw na kapag stable na yung career mo, may chance nang i-pursue mo na ako. Naiintindihan ko yun. Andito lang naman ako eh. Hinihintay pa rin kita. Kung hindi pa malapit dumating yung pagkakataon na yun, sana bigyan pa ako ng patience ni God to wait for you. Ngayon, nagbago na tayo. Ang dami nang nangyari. Ilang beses na tayong nagdesisyong wag na lang mag-usap. Pero tingnan mo, andito pa rin tayo. Basta gusto ko lang malaman mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa kabila ng lahat ng sakit na naramdaman ko, nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko para sa'yo. Na sa tuwing inaasar ako dahil in love ako sa bakla, sasagot lang ako ng, wala eh, mahal ko talaga. Mahal. Mahal kung nakikinig ka man, hindi ko nais na baguhin ka. At hindi ko kailanman ikakahiyang na in love ako sa bakla. Wala akong pake sa kung anong sasabihin ng iba. Ang alam ko lang, isa sa pinakamasarap na pakiramdam, yung naramdaman ko nung minahal kita. Ako si Gina, at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gustong-gusto ng pamilya ko ang girlfriend ko. Kaya hindi ko siya maiwalayan.
Itago nyo na lang ako sa pangalang Denver. I have a girlfriend na matipid sa buhay. To the point na gusto niya lagi lutong bahay. Dinadala ko siya sa class na resto pero tinatanggihan ako. Bigla ba namang mag-iinarte? Aalis tapos maglalakad sa kung saan. Siguro nga 2 beses niya nang ginawa sa akin yun eh. Alam niyo kung anong trip niya? Street food. Oo, street food. Nakakadiri kaya. Minsan nga sa inis ko sa kanya, sa kalagitnaan ng kanto, iniwan ko siya. Bahala sa buhay niya, mag-isa siya umuwi. Nakakainis. Parang ang tipid na ang arte. Ewan ko. Hindi ko nga lang kasi siya talaga mahiwalayan. Kasi gustong gusto siya ng pamilya ko. Sa ngayon wala na akong nararamdaman para sa kanya. Nawalan na ako ng pagmamahal sa kanya. Tuwing meron akong barkada gimmick, para bang nahihiya ako na isasama ko siya. Kaya kadalasan, nagsisinungaling ako sa kanya. Ang sinasabi ko sa kanya, matutulog na ako, pero ang totoo, ayun, lalabas ako ng bahay. Makikipag-inuman sa bars o sa mga kabarkada. At ayun, hindi niya nalalaman yun. O minsan kung malalaman niya man, dahil sa tag photos, hindi pa rin ako maamin. Ayun, iyak-iyak lang siya. Pero wala eh. Wala na ako talagang nararamdaman para sa kanya. Hindi ko siya maiharap sa mga kaibigan ko kasi mukha siyang manang. Hindi siya marunong magdamit. Paminsan nga, sinubukan niya namang magdamit ng medyo in sa fashion trend. Pero parang hindi bagay sa kanya. Nakakahiya naman dun sa mga girlfriend ng mga katropa ko na ang gaganda, ang sexy, tapos ang class tingnan. Pero siya, hindi siya bagay dun. Kaya ako lang naman siya naging girlfriend kasi matalino siya eh. Tinutulungan niya ako sa studies ko. Pero ngayon, dahil walang pasok, okay lang. Marami naman akong kachat. Actually, yung mga kachat ko ngayon, girlfriends ko na lahat. At hindi niya yun alam. At palagay ko, yung mga kachat ko ngayon na girlfriend ko na, siguro isa sa kanila, pwede na, may papakilala o may haharap ko na sa mga barkada ko kapag nag-inuman kami o kapag meron kaming gathering. Sa ngayon, nagpaplano na lang ako kung paano ko siya mahihiwalayan. Kaya ang sweet niya pa rin sa akin. Masyado siyang mabait para sa akin. Tsaka, isa pa, gustong gusto ng pamilya ko ang girlfriend ko. Kaya hindi ko siya mahiwalayan. Sana matulungan niyo ako sa problema ko. Muli, ako si Denver at ito ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File. Hep, hep, hep! Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello, the Halloween special.
Habang tulog ako, meron daw akong kausap na hindi tao. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Felipe. At ito, ang aking secret file. Noong bata pa ako, nakatira kaming malayo sa syudad sa Kabihasnan. Lumaki ako sa bukid, sa isang sakahang lupain. Ang mga kinahihiligan ko noong gawin ay ang magbisikleta papunta sa bilyaran at pauwi. Tsaka magdrawing na magdrawing. Madalas, naglalaro ako ng mag-isa. Wala ako masyadong kakilalang kapwa ko bata. Dahil nasa kabilang baryo pa ang pinakamalapit na bahay. Sanay ako na walang kaibigan. Sa lugar namin, madalas wala sa bahay ang mga magulang ko. Kung kaya, ako ang naiiwan parati sa bahay. At minsan, iniiwan ako sa pangangalaga ng mga kapitbahay namin. Mga magsasaka na hindi hamak ay mas matanda sa akin. Pinagtsatsagaan nila akong bantayan paminsan-minsan. At mukha namang naaaliw sila sa personalidad ko. Pagkaraw kasi kasama ko sila, lumalabas ang pagiging madaldal ko. Matanong, maraming gustong malaman. Paano naman kasi? Parang ang liit-liit lang ng mundo ko noon. Walang telebisyon, walang radyo, walang cellphone. Sa sakahan lang umiikot ang mundo ko. Kaya magsasaka rin sa lugar namin. Ang sabihin na natin nagiging kaututan ko ng dila. At dahil sa kanila, nababawasan ang tila umay na nararamdaman ko sa buhay. Tuwing gabi naman, nasasabik akong makasama sa bahay ang papa at mama ko. Yun lang kasi ang panahon na andon sila sa bahay. Madalas, nakikipaglaro ako sa kanila. Kahit alam kong pagod sila galing sa sakahan. Yun na rin kasi ang paraan ko para ma-enjoy ko ang araw. Gumuguhit ng mga prutas, mga hayop, tapos ginugupit ko at inidinidikit sa isang papel. Tapos yung papel na yun, ididikit ko naman sa dingding ng bahay namin. Masaya ako kapag pinagmamasdan ko na dumarami ang mga drawing ko sa bahay. Paminsan-minsan naman, pag hindi pa ako inaantok, kukunin ko ang bisikleta ko at pupunta ako sa bilyaran para manood ng mga naglalaro. Kapag ginagabi na, minsan, susunduin na ako ni Papa at saka maghahapunan tapos matutulog na. Ganun lang kasimple ang pagkabata ko, DJ Rocky at DJ Jello. Pero meron akong isang katangian nung bata ako na hindi ko inaakala na kaya ko palang gawin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero nabanggit sa akin ng mama ko na gabi-gabi raw ay nag-i-sleep talk ako. Oo, halos palagi. Para raw akong may kausap na kalaro. Madalas nga, nagigising sina mama at papa dahil naririnig nila na meron akong kausap kahit natulog ako. Akala nga nila, may kausap din akong ibang tao. Pero wala talaga. Nagsasalita raw ako habang nakahiga at nakapikit. Sa totoo lang, hanggang ngayon,
misteryo pa rin para sa akin. Ang ganon. Isang gabi, nagising na lang ako. Na yung unan kong mahaba na hugis hotdog, halos hati na sa dalawa. Oo, literal na may hati dahil ginunting ko pala. Pinakikinggan ako ni Mama noong nakaraang gabi at sabi niya, nagsasalita ako na para bang gusto kong hatian ng unan ang kinakausap ko. Pagtingin ko sa unan ko, nakita ko sira nga. Hindi naman tuluyang putol pero halatang sira. Halos mahati na sa dalawang bahagi. Sabi ng Mama ko, aayusin na lang daw niya at tatahiin uli. Dahil hindi naman daw namin kayang bumili pa ng bagong unan kasi kapos kami. Wala pa kaming pambili. Bilin niya sa akin, wag ko na raw sanang ulitin. Sa isip ko lang, hindi ko naman maalala na ginawa ko yun. Wala akong alaala na may kinakausap ako sa pagtulog ko. Kung kaya't wala rin akong alaala na ginugupit ko ang hotdog na unan ko sa tabi ko, dito sa higaan. Pero sumagot ako kay Mama na opo, hindi ko na po uulitin. Nagalit kasi siya sa akin nun. So akala ni Mama pagkatapos kong gawin yun, tapos na. Pero hindi pa pala. Dahil matapos lang ang ilang gabi, meron daw akong sinabi na sobra nilang ikinagulat. Kung kaya't magmula noon, bantay sarado na ako sa bahay. Ang sabi ko raw, Neng, sige mamaya sasama ako sa iyo. Hintayin lang natin na matulog sila, Mama. Ginising ako bigla ni Mama nung sabihin ko yun. Natakot siya. Kanino raw ako sasama? Nabigla ako dahil wala naman akong maalalang sinabihan ko ng ganun. Ako sasama? Bakit? Naguguluhan din ako kung ba't nangyayari yun sa akin nang wala akong kamalay-malay. Dahil nag-alala na sila sa nangyayari sa akin sa tuwing natutulog ako. Dinala ko nila Mama at Papa sa isang albularyo doon sa malapit na baryo sa kabilang bayan. Sabi ng albularyo, meron daw duwending nagkakagusto sa akin. Nakita dun sa tawas. Yun bang kandila na nalusaw kung ano ang itsura? Nakatagilid na nakaponytail, tapos pabilog ang hugis ng mukha. Kakaiba ang estilo ng buhok nito at mahilig o takot. Hindi takot sa kulay pula. Ang weirdo ng pagkakasabi. Mahilig o takot sa pula. Di ko alam kung alin sa dalawa. Pero yun nga, nakita ko mismo sa tawas ang itsura. Ang ginawa ng albularyo, gumawa siya ng anting-anting o parang agimat. May isinulat siya sa maliit na papel na kulay pula. Gamit ang abo sa pinausukan niyang halaman. At may mga salitang hindi ko alam ang ibig sabihin dahil nasa wikang Latin. Ipinabalot ng albularyo ang papel na yun at nagbilin na dapat lagi ko raw yung suot. Ipinasuot niya yun sa akin na nakalagay sa isang maliit na lagayan na ginawa ng kwintas para lagi kong suot kahit sa pagtulog.
Akala naming lahat, dahil may agimat na ako ay tapos na. Hindi pa pala, DJ Rocky at DJ Jello. Ilang linggo makalipas ang pagpunta ko sa albularyo. Narinig na naman ako ni Mama na nagsasalita. Sabi ko, sige, aalis na ako. Tulog na sila. Magkita tayo roon. Nagulat si Mama. Nasa gitna ng madilim at malamig na gabing yun, bigla raw akong bumangon ng nakapikit. Nagsuot ng tsinelas at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Sumigaw si Mama sa gulat at pilit akong inaawat sa paglabas. Hinabol niya ako pero masyado raw mabilis ang takbo ko. Tumatakbo raw akong nakapikit, kung kaya't doble ang takot na naramdaman niya dahil baka bigla akong madapa o masagasaan ng dumadaang motor o sasakyan o di kaya ay madisgrasya. Pero hindi niya ako agad nahabol. Ginising niya raw si Papa at saka ako sinundan. Nakita nilang dalawa na nakatayo ako at narinig daw nila akong sumigaw. Ano? Tatalo na ba ako? Sasama na ba ako sa inyo? Ang hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, isang hakbang na lang ay may nakaabang na palang malalim na bangin sa harap ko. Sa sobrang takot nila Mama at Papa, hinila nila ang mga kamay ko papalayo sa bangin kung saan daw ako malapit ng tumalon. Pero hindi ko raw sila marinig dahil nakapikit pa rin ako na kinakausap ang duwendeng babae. Sabi ko raw, sasama na ako sa iyo, tatalon na ako, iwan ko na sila. Pagkarinig nila sa akin ng mga salitang yun, hinawakan ni Mama ang agimat na nakasabit sa leg ko. Itinaas niya ito at dinasala ng ama namin. Bigla umanong lumakas ang ihip ng hangin at kumulog ng napakalakas. Tapos kumidlat ng labis na nakakagulat. At dahil sa nakakagulat na kidlat na yun, bigla raw akong nagising. Takot na takot sina Mama at Papa dahil muntikan na raw akong tumalon sa bangin. Naisip ko na lang, kagagawan yun ng duwende. Pilit yata akong gustong kunin ng duwende para dalhin sa mundo nila. Pero dahil sa agimat ng albularyo at sa dasal ng magulang ko, natalo ang duwende at tuluyan na tong natakot. Nilayuan na ako kahit lumipas pa ang mga araw. Tumatak na sa isip ko ang mga bakas ng pag-aalala sa mga mukha nila Mama at Papa. Kung kaya't sabi ko sa kanila, aaralin kong matulog ng hindi gaanong malalim para kung sakaling may magtatangkang kumausap sa akin habang tulog ako, hindi sila magtatagumpay. Sa kasalukuyan, hindi ko nasuot ang agimat na pula dahil wala naman na akong nararanasan na pagsasalita habang tulog. Pero ang ikinakatakot ko ay baka mangyari rin sa anak ko ang nangyari sa akin noon. Ang 4 na taong gulang kong panganay, nagsasalita ni rin mag-isa habang tulog at narinig ko sa kanya, "May kutsilyo sa kusina, ipapahiram ko sa'yo." Sa sobrang gulat ko, naalala ko ang pinagdaanan ko noon. At parang hindi pa tapos ang pangamba kong tila nagbabalik ang babaeng duwende sa buhay ko. Pero anak ko na ang kausap niya. Kaya ngayon, pilit kong hinahanap at hinahalungkat sa buong bahay namin kung nasaan na ang agimat na suot ko nung araw. Dahil yun din ang ipasusuot ko sa panganay ko para hindi siya tuluyang kunin o sakupin ng duwending yun. Hindi ko ipagpipilitan na paniwalaan niyo ang karanasan ko.
Pero yun talaga ang totoo. At ngayon bumabalik ang takot na baka maulit lahat yun. And this time sa anak ko. Hindi ko pa kasi nahanap ang agimat na minsang nagprotekta sa akin. Sana nga mahanap ko na to. Matagal na kasing patay ang albularyang gumawa nun. Kaya ang tanging pag-asa ko na lang ay mahanap ang agimat na nawawala. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Felipe. At ito ang aking Secret File. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Welcome back to the program Top Secrets. At bigla na lang nawala ang ating top secret caller kasi kasama nga natin kanina si Krisha, 21, from Quezon City. At shinare niya nga sa atin na nakapangloko siya ng kanyang boyfriend na wala namang ibang ginagawang masama sa kanya. Actually, nangingi nga siya ng advice. Pero 'di ba, sabi ko nga sa inyo, yung programang ito, walang advice giving portion. May bayad na pag ganun. Charot with harot. Anyway, check natin. Hello. Hello, Krisha. Hello po. Okay ka lang? Opo, inend ko po kasi may tao kasi sa kanila. May tao sa inyo. Sorry, hindi ko kasi masyadong namomonitor kung ano yung kung ano nang nangyari. But anyway, Krisha. Opo. So, ano nang nangyari? Pagkatapos mong umamin sa jowa mo na 9 years yung age gap sa'yo, tinanggap ka kamo, parang walang reaksyon sa una, pero nagkaroon ng konfrontasyon. Anong naging resolusyon? Nung una po, yun nga po, wala siyang reaksyon. Pero nung tumagal, lumipas yung linggo, yung buwan, pag may away kami, syempre po, lagi niya na yun na binabato sa akin. Halimbawa, ang away lang namin sa ganitong bagay, lagi pong mapupunta doon sa usapan na yun. Tapos kapag sinasabi niya yun, hindi po ako sumasagot. Hinahayaan ko lang siya. Tapos, di ba, sabi ko nga po kanina, nakastay ako sa kanila dito. May mga pagkakataon pinapalayas niya ako, ganyan. Mhm. Habang nasa trabaho ako, sa chat mag-aaway kami, pinapalayas niya ako. Hindi ako umaalis. May kasama ba kayo na ibang kaanak niya sa bahay? Yes po. Nalaman din ba nila na naloko mo yung kapamilya Ayun nga nila? po eh. Hanggang ngayon, iniingatan niya pa rin po yung nangyari na yun. Kami pa rin dalawa yung nakakaalam nun. Tapos mga katrabaho ko, yun lang po. So, mas lalo kang nakonsensya dahil sa nangyari. Kumbaga ganun ka tinanggap at ganun nagresponde yung boyfriend mo. Opo. Nakukonsensya naman po talaga ako. Kaya nga po yung pagbawi na ginagawa ko. Yun nga po, di ba, pag nag-aaway kami, pinapalayas niya ako, nakikipag-iwalay siya, nagbibitaw siya ng mga kung ano-anong salita. Sabi ko na lang sa kanya, kasi mahal ko po siya. Kaya sabi ko, hayaan mo na lang ako na hanggat nararamdaman ko to, sabi ko, hayaan mo na lang ako na mahalin ka, sabi ko. Kahit pinapalayas mo ko, hindi ako aalis. Kahit nakikipag-iwalay ka, hindi ako papayag. Nandito pa. Hello, Krisha. Naku, mukhang nawala na
si Krisha. Connection lost. Wala. Mukhang pinatay na ang wifi sa bahay nila Krisha. Iba rin talaga kapag nagmamahal ka. Lahat kaya mong tiisin. At kung kayang ipilit, ipipilit mo, 'di ba? Hello, Krisha. Opo. Kala ko pinatayan ka na ng wifi dyan sa bahay. Lumabas po kasi ako para hindi ako marinig. Okay. Kasi nga may mga kaanak dyan, malamang maririnig Opo. ka nun. Okay, tapos, so, kahit na pinapalayas ka, nag-i-stay ka pa din. Pero alam mo naman sa sarili mo din na mahal ka nitong boyfriend Opo. mo. Opo, alam ko po talaga. Kasi ako, alam ko may ugali din ako. Kaya kapag sabi niya nga sa akin, kapag kunwari, may simpleng kampuhan, tapos namumura ko siya ganyan o napagsasalbahian ko. Hindi niya matanggap na may kasalanan ka na nga sa akin, gaganyanin mo pa ako. Kaya doon siya napupuno, doon siya sumasabog, doon kami nag-aaway. Ganun po. Di ba Pero kapag minsan, napatawad mo na, di ba, dapat hindi na i-bring up yun. hindi ko siya masisisi DJ Rocky kasi po, di ba nga sabi ko rin po kanina, galing ako dun sa long term sa tatay ng mga anak ko. Niloloko rin ako nun. Kahit nagkakapatawaran kami nun, naaalala ko pa rin, hindi niya ako masisisi. Kaya ngayon po, na ako yung nakagawa ng kasalanan sa ibang tao, hinahayaan ko siya na ganun siya. Iniintindi ko siya kasi kumbaga po sa madaling salita, nanggaling rin kasi ako doon, kaya hindi ko siya masisisi. So, anong plano ninyong dalawa? Like, tuloy-tuloy lang ang inyong relasyon? Opo, tuloy-tuloy lang po. Minsan nga sinasabi ko sa kanya na, gawin mo na lang din kaya yung ginawa ko. Para quits na lang din, para tapos na. Okay lang ba sa'yo kung gagawin niya yun sa'yo? Wala naman po akong magagawa eh. Pero ang sagot niya naman sa akin, lagi niya sinasabi sa akin na bata ka pa talaga. Sabi niya, ako matanda na ako. Hindi ako para gumanti pa sa'yo. Yun lang po yung sagot niya lagi. Di mas lalo kang humahanga sa kanya dahil sa mga sinasabi niyang yun. Opo. Kaya hindi po talaga ako bumibitaw kahit hinihiwalayan niya ako. Hindi po umaalis. Alright, sige, ganito. Krisha, 21 from Quezon City. Ano ang mensahe mo sa iyong current boyfriend? Kung nakikinig siya ngayon, bigyan mo siya ng mensahe. Anong tawagan niyo? Ano po? Love. Love. Okay, magbigay ng mensahe kay Love. Go ahead, Krisha. Love. Ngayon wala ka sa bahay. Nasa trabaho ka. Yung ginawa kong kasalanan sa'yo, pinagsisisihan ko siya araw-araw na pagsisisi. Lahat ng pwede kong magawa na pagbawi, gusto kong ibigay para sa'yo. Kasi ikaw lang yung tumanggap sa akin na may anak din ako. Kahit malayo yung agwat natin, minahal mo pa rin ako. Sa kabila ng ginawa ko sa'yo, tinanggap mo pa rin ako. Alam ko may mga araw na naaalala mo na pagsasalitaan mo ko ng kung ano-ano. Pero okay lang kasi alam ko naman na kasalanan ko yun. Sana balang araw, hindi mo man siya makalimutan pero mapatawad mo na ako. Kasi alam ko naman hindi yun mabubura sa isip mo. Pero sana mapatawad mo ako. Alam ko na mahirap din sa'yo, mabigat din sa'yo sa mga pagkakataon na maaalala mo yung ginawa ko. Lalo na bago lang tayo nun, pero nagawa ko agad sa'yo yung bago na yun. Sana mapatawad mo ako na hinanap ko sa iba yung mga katangian na sa tingin ko kulang sa'yo. Kasi ako nga na hindi rin perfecto, pero tinanggap mo. Ayun, sana. Lagi naman yun nasa dasal ko na makapagsimula tayo. Na mawala lahat ng mga masasamang nangyari. Tsaka, kung mangyari man yung araw na
magising ka, maisip mo na hindi mo na ako mahal. Sabi ko nga sa'yo, wala naman akong magagawa. Tatanggapin ko na lang. Yun lang, love. I love you, sorry. Thank you so much, Kreja, sa pagbabahagi ng yung top secret. Alam mo, itong programa na ito, hindi ka naman talaga mabibigyan ng advice. And I'm sure na yung nagdaang lesson na yun sa buhay mo ay baon-baon mo habang nabubuhay ka at habang lumalaki yung mga anak mo at habang nag-grow ka sa mundong ito. Opo. So, I hope na maging maayos ang lahat sa inyo and I wish you all the best, Krisha. Thank you for trusting this program and thank you for trusting me. Salamat, good night, and God bless. Salamat po. Kontento. Dapat marunong kang makontento. Sabi nila yun. Ang isang taong walang kakontentuhan. Eto na naman tayo sa kakontentuhan. Kakontentuhan. Oh, meron bang Tagalog word na ganon? Hindi ko sure pero pakinggan yung maigi Ang taong walang kakontentuhan sa buhay, hindi magiging masaya kailanman. O pwede rin naman, ang taong walang kakontentuhan, maghahanap ng kakontuhan. Diba? Ang taong walang kakontentuhan, maghahanap ng taong kakwentuhan. Oh. Diba? Pero sabi nila, hindi naman daw talaga tayo magiging kontento sa mundong ito. Parang ang gusto talaga ng tao, lagi yung makuha niya, yung ginugol niya, yung gusto niya. Parang wala talagang taong kontento sa mundong ito eh. We always aim for something. We always wanna achieve something. But I guess, yung kakontentuhan na sinasabi natin, ay, oh my God, biglang nag-brown. Oh my gosh! Hoy guys, ayan, bumalik na yung Ba't ako kinabahan? Okay, hindi po tayo nawala sa ere. Nagdilim lang yung ilaw dito. Medyo mahirap po yung maging host ng ganitong oras kasi mag-alas 12 na po ng madaling araw tapos biglang pumapatay lahat ng ilaw. So, parang syempre nakakasyak, 'di ba, nakakabigla. So, nasa na nga, ano nga yung pinagsabi ko kanina? So, sabi nga nila, wala naman daw talagang taong hindi makukontento. Wala naman daw talagang tao sa mundong ito ang makukontento. So, lagi at laging merong hindi makukontento. The thing is that we have to switch our perspective or mindset. Na, oo, hindi tayo makukontento in terms of our character, in terms of our growth as a human being. Pero in terms of relationship, you have to help your partner grow. Hindi yung hahanapin mo siya agad sa ibang tao. Yung ganun, sabi nila yun Hindi sa akin ang galing yun Wala lang, nabalitaan ko lang. Hindi, pero kapag open talaga yung communication mo sa partner mo, nagkakaunawaan kayo, naintindihan niyo yung bawat isa, hindi mawawala yung away, hindi mawawala yung hindi pagkakaunawaan, pero kayang-kayang malampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay, basta na pag-uusapan. So, sa mga kabisyo po natin out there na gustong tumawag sa ating
programa, sa aking programa, Top Secrets, pwede naman, pero bukas na, ha? Pinapatayan na nga ako ng ilaw dito. Nagbabayad naman po kami ng bill namin sa kuryente, ah. Anyway, may pambayad naman kami, ah. Bakit? Anyway. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi ulit tayo magsasama. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Raketera ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sekreto. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night, people. Oh. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Tara, Tito. Ligo po. Hi, DJ Rocky. Share ko lang itong malupit na nangyari sa akin. Itago mo ko sa pangalang Lolit. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Legal kami ng boyfriend ko sa family niya. Kaya minsan, sa kanila ako nag-i-stay. Naalala ko, one time, umaga, kagigising ko lang din. Sakto, kumakain ang pamilya niya. 'Di ba tayong mga Pinoy, sanay tayo na mag-aya kapag kakain na ang pamilya. So, kumakain noon yung uncle ng boyfriend ko. Tapos, inaya niya ako. Sabi niya, Lolit, kain. Sumagot naman ako ng, sige po, maliligo muna ako. Pagkapasok ko ng banyo, sabi ko, tara tito, ligo po. OMG. Nag-aya rin ako. Nagtinginan sila lahat sa akin. Shock din ako. At syempre, sinubukan kong bawiin. At ang sabi ko, ligo muna po ako. Dali-dali kong sinara yung pinto. Diyos ko, parang ayoko nang lumabas. Kung pwede lang magpalamon sa lupa. Buti na lang, hindi nila sineryoso ang sinabi ko. Inantay kong matapos sila bago ako lumabas. Kaya simula nun, hindi na lang ako nasagot pag inaaya nila ako. Minsan, di muna ako nalabas pag kumakain sila. PS, hindi alam ng boyfriend ko na nangyari to. Buti na lang. Pero, alam niya namang sa kanya lang ako. Hanggang dito lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lolit, na nalitot lang at nagpapaalala sa mga kabisyo natin out there na isipin munang maigi ang sasabihin bago ibuka ang bibig. Ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Masaya akong makita ka na masaya na sa iba. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Aris. Isang lesbian at ito ang aking secret file. Naalala ko pa po nung panahon na kinuha ko ng ate ko para makapag-aral sa Maynila. Taga Mindanao talaga kasi kami, pero yung ate ko naman nakapag-asawa ng taga Maynila. Kaya nagawa niya akong kunin para doon na manirahan at mag-aral. Nangungupahan lang noon ang ate ko doon sa Cavite. At doon ko nakilala ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Rose. Si Rose ay grade 6 pa lang that time, habang ako naman ay nasa second year high school na. Yung bahay nila Rose ay katabi lang ng inuupahan namin. Naalala ko pa, isang umaga habang tulog pa ako, naririnig ko yung daloy ng tubig sa gilid ng kwarto ko. Na para bang may halamang dinidiligan. Pagsilip ko noon, doon ko unang nakita si Rose. Hindi ko maintindihan. Pero parang nag-slow motion ang lahat-lahat. Sobrang ganda kasi ni Rose, DJ Rocky at DJ Jello. At ang simple-simple lang niya. Hindi ko namalayan na nakatingin na rin pala siya sa akin. Bigla ako nahiya at nagtago sa kwarto ko ulit. Simula noon, palagi ko na siyang inaabangan. Kaso, doon pala si Rose nakatira sa lola niya, sa may bayan. Malapit lang kasi ang bahay ng lola niya doon sa school nila. Umuuwi lang siya sa tatay niya kapag Sabado at Linggo. Kaya ayun, inaabangan ko siya palagi na bumababa mula sa motor ng tatay niya tuwing Sabado ng umaga. Sinusundo kasi siya ng tatay niya doon sa may bahay ng lola niya sa bayan. At kapag wala sa bahay rito ang motor ng tatay niya, alam kong sinundo na si Rose ng tatay niya. Isang beses, tinawag ako ng ate ko para lumabas ng kwarto ko. Bigla akong nagulat. Kasi nasa loob ng bahay itong si Rose. Kasama ang isa pang babae na kababata niya. Ipinakilala ako ng ate ko sa kanila at doon ko nalaman na ito palang si Rose ang anak ng may-ari ng inuupahan naming bahay. First time kong mahawakan ang kamay ni Rose na sobrang lambot. Ang sarap niya sigurong ka-holding hands buong araw, DJ Rocky at DJ Jello. Ganun ako kakomportable sa kanya. Magmula noon, naging matalik na kaming magkaibigang tatlo. Yung kababata ni Rose naman ay itago na lang natin sa pangalang Linlin. Isang beses, doon silang dalawa natulog sa kwarto ko. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, sobrang saya ko noon. Kasi makakatabi kong matulog si Rose. Bali nagtabi-tabi kami sa higaan ko. Nasa gitna si Rose at halos hindi ako noon makatulog. Kasi gusto ko lang naman damhin talaga na katabi ko siya ngayon sa higaan ko. Fast forward DJ Rocky at DJ Jello. Buwan ng Disyembre. Magpapasko nun.
Pinuntahan ako ni Rose sa bahay namin. Dahil may ibibigay raw siya at nagulat ako nun. Kasi unang beses kong makatanggap ng regalo sa Pasko na hindi galing sa pamilya ko. Binigyan ako ni Rose ng pulang t-shirt na sobrang favorite ko yung damit na yun. Makalipas naman ng ilang buwan, naglakas loob akong sabihin na kay Rose ang tunay kong nararamdaman. Natawa pa nga ako noon eh. Kasi nagdadalawang isip pa akong sabihin sa kanya. Habang dalawa kaming nakasakay noon sa tricycle. Nakaupo lang kami at hindi umaandar ang tricycle at sabi ko kay Rose, Rose, may aaminin ako sa'yo. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang lumitaw itong si Linlin. Pinaalis siya bigla ni Rose. Kasi nga raw may sasabihin ako. Umalis naman si Linlin. Kinakabahan na talaga ako noon at sa wakas, nagkaroon na ako ng pagkakataon na sabihin kay Rose ang mga nararamdaman ko. Ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. At ang sabi ko sa kanya ay, Rose, alam mo bang crush na crush kita? Tumingin si Rose sa akin at sumagot ng, talaga ba Aris? Kumiti lang siya sa akin, ewan ko ba pero sobrang saya ko lang kasi yung kauna-unahang babae na tinanggap talaga ako noon. Tapos biglang bumalik si Linlin para kulitin na naman kami. At saka ko na sa kanya sinabi ang sinabi ko kay Rose. Nagtawanan na lang kaming tatlo noon. Makalipas ang ilang buwan, pinauwi na ako ulit ng mama. Pinauwi na ulit ako ng mama ko para doon na lang mamanirahan sa Mindanao at magpatuloy ng pag-aaral. Babalik na rin kasi ulit kasi si ate daw sa abroad. Doon na ulit siya magtatrabaho, DJ Rocky at DJ Jello. Ayoko talagang sanang iwan doon si Rose pero wala naman ako magagawa. Pagkatapos ng ilang araw, dumating na yung araw ng flight ko pauwi sa amin. Inaantay ko si Rose. Kasi gusto ko sanang ihatid niya rin ako sa airport. Total, ihahatid din naman ako nila Linlin pero nakakalungkot lang. Kasi hindi na nagpakita si Rose. Pagdating ko sa amin dito sa sa Mindanao, inad ko si Rose sa Facebook. That time, nauso na rin ang Facebook. Kinonfirm naman ni Rose ang friend request ko. Nagkamustahan kaming dalawa. Akala ko magiging masaya ako ulit kahit na malayo kami sa isa't isa. Kaso bigla niyang sinabi na may nanliligaw na raw sa kanya na lesbian din. Bigla ko nang lumo DJ Rocky at DJ Jello. Kasi akala ko all along may chance na ako sa kanya. Kaso wala pa. Kaya sinabi ko na lang na kung gusto mo rin naman siya isagutin mo na. Kahit sa isip-isip ko lang wini-wish ko sana na ako na lang yung nasa posisyon nung nanliligaw sa kanya. Sana ako na lang.
Kinabukasan, nagulat ako na may nag-friend request sa akin. Mutual friend ni Rose. Tinanong ko si Rose kung kakilala niya yung nag-friend request sa akin. Sabi niya, pinsan niya raw. Kaya in-accept ko. Hindi ko alam kung paano pero lumipas sa mga araw, hindi na ulit nagparamdam si Rose. Nagulat na lang ako nang hindi na kami friends sa Facebook account ko. Simula noon, hindi ko na rin kinulit si Rose. Baka kasi nakafocus na siya sa bago niyang jowa. Lumipas ang maraming taon. Ewan ko ba? Pero bigla ko na lang naalala si Rose. Kaya naisipan ko siyang i-search siya ulit sa Facebook. Nakita ko ulit yung account niya. Kaya ano pang ginawa ko? Inad ko. Makalipas ang ilang oras, nakita ko na inaccept naman niya yung friend request ko. Ang saya lang kasi naalala niya pa pala ako. Naka-private din kasi yung account niya kaya noong naging friends na ulit kami sa FB, nagulat na lang ako nung malamang kong matagal na pala siyang ikinasal sa long-term boyfriend niya. At yun yata yung unang boyfriend niya talaga. Meron na rin silang anak na babae. At sobrang ganda na rin nung bata. Manang-mana sa kanya. Noong nakaraang araw, naglakas loob akong i-chat si Rose kasi birthday din naman niya. Hindi ko rin inaasahan na magre-reply siya ng thank you. Ewan ko ba? Pero ang saya ko lang. Wala naman akong balak na guluhin pa sila DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang talagang malaman kung kapusta na siya. At ang masasabi ko lang talaga ay masaya akong makita ka na masaya na sa iba. Yun lang po DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Muli, ako si Aris. At ito ang aking Secret 5. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko worth it na. Hindi pala. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Rhea. At ito, ang aking secret file. Na-inlove ako sa isang lalaking itago natin sa pangalang Marty. Bago matapos ang year 2018, na nag-i-scroll ako sa iba. Nagkakilala kami nitong si Marty dahil bigla siyang nag-chat sa akin. At ang chat niya ay, bakit sad? So nagtaka ako, sabi ko, huh? Sabi niya, bakit ka nag-sad sa profile? So nung time na yun, wala akong kamalay-malay na nag-scroll ako sa FB at meron pala akong na-sad react. Then sabi ko, sige palitan ko ng heart. At nagdire-diretso na ang pagchat-chat namin ni Marty. Fast forward year 2019, January, nagaya siyang magkita kami sa isang fast food chain. After ng klase. At dahil malapit lang ang school niya sa school ko, gabi ang uwian namin, nakipagkita na ako sa kanya.
Hanggang sa lagi na kami magka-chat. Nagkapalagayan na kami ng loob. In short, na in love ako sa kanya. Sobrang caring niya kasi. Tapos, magka-vibes pa kami. Kumbaga, sabay ang trip namin sa buhay. Naging mag-MU kami, and Feb 2019, inaya niya akong magpunta sa bahay nila. At grabe, nung niyaya niya ako sa bahay nila, walang tao sa kanila. At syempre si atin yung girl, medyo liberated. Nasa tamang edad rin naman. Ayun na nga, magkakahiyaan pa ba kami? Syempre kami lang ang tao sa kanila eh. Ayun na nga, sinunggaban ako. At kilig na kilig ang atin yung girl. Bet na bet ko talaga siya. Hanggang sa naulit nang naulit yung pagpunta ko sa kanila. And take note ha, hanggang ganun lang muna kami noon. Wala pang nangyayari sa amin nung unang punta ko sa kanila. Nung makailang beses na akong nagpupunta sa kanila, ayun na nga, bumigay na ang atin yung girl. Isinuko ang perlas ng silanganan. Although, I can honestly say na hindi naman siya yung first ko. Then fast forward, bigla siyang nanlamig sa akin. Syempre, MU pa lang kami. So wala pa akong karapatan. Hanggang sa nalaman ko may ibang girl siyang nakakausap, kaya pala siya cold sa akin. Ang sakit-sakit sa puso, DJ Rocky. Mahal ko na siya eh. Tapos biglang may ekstrang babae. Although tuloy pa rin kami sa pagkikita namin kahit may iba siyang babae. Pero ganun talaga siguro, no? Pag naminahal mo. At ito yung hindi ko makakalimutan sa nangyari sa buhay ko. Nung birthday niya, syempre, kainan at inuman. Medyo marami na yung nainom ko. Malapit na maggabi. Hindi ko alam na may nililigawan pala siya. At in-invite niya yung babae na yun. Di ako naitsapwera kasi dumating yung other girl niya nung time na yun. Awang-awa ko sa sarili ko. Gusto ko nalang maiyak sa sobrang sakit. Shot. Hanggang sa naiihi ako nung nagpasama ako sa kaibigan ko. At hindi ko na nga napigilang mapayakap sa kanya at maiyak ng tuluyan. May mga dumating pa para magbanyo. Nakicomfort na rin. Nang biglang nagpunta sa kusina ang mama ni Marty. Tinanong kung anong nangyayari dito. Biglang sumulpot si Marty at syempre ayokong makita niyang umiiyak ako kaya nag-walk out ako. Lumabas ako sa gate nila. Sinamahan ako ng kaibigan ko hanggang sa magkanda suka-suka at magkaiyak-iyak ako sa sobrang sakit at lasing na nararamdaman ko nung time na yon. Nang makabalik ako sa kanila, bigla akong nilapitan ng mama niya at sabi sa akin, "Rhea, tara sa loob tayo mag-usap." Hindi ako makatingin ng maayos sa mama niya kasi nahihiya ako. Mugtong-mugto ang mga mata ko kakaiyak. Hanggang sa tinanong ako kung ano raw ang nangyayari. Bakit ako umiiyak? At doon nagtapat ako sa mama niya na nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil sa mga ginagawa ng anak niya. Not physically but emotionally. Lasing na rin nun si Marty nung time na yun. Kaya kung ano-ano na rin pinagsasabi niya sa akin. Kahit nasa harapan pa ng pamilya niya. Sabi niya, "Hindi kita gusto. Hindi ka naman invited, ba't ka nandito? May nililigawan na ako." Yung mga katagang yun na sinabi niya, yung puso ko nun, durog na durog. Hiyang-hiya ako kasi sa harap pa ng pamilya niya, sinabi niya yung mga katagang yun. Iyak lang ako ng iyak nung time na yun. Wala na akong pake kung maawa pa sa akin ang lahat ng taong nandoon. Basta mailabas ko lang yung sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos nun, hindi na kami nag-usap. Then, few months after, biglang may nag-message sa akin. Halatang dummy account. Nagsusorry sa mga ginawa sa akin. Yes, si Marty. So tinanggap ko uli siya. Naging maayos kami na parang walang nangyari. December 2019. Actually, bago matapos yung December. Back to cold treatment na naman siya sa akin. At doon ko nalaman na may iba na naman siyang babae. May iba na naman. So nung nalaman ko yun, ako na mismo ang umalis sa buhay niya.
Ang pangit ng tapos ng year 2019. Ang pangit din ng pasok ng year 2020 ko. Kasi puro sakit na lang yung nangyayari. January 2020, bumalik na naman siya na parang walang nangyari. At dahil marupok ang atin yung girl, pumayag uli ako na maayos kami. Then, Feb 2020, iba na naman ang kinalulukuhan niyang babae. O diba, paulit-ulit niyang ginagawa sa akin pero paulit-ulit ko siyang pinapatawad, tinatanggap. At sorry lang ang kapalit ng lahat ng yun. 4 na buwan kaming walang usap, walang balita sa isa't isa hanggang sa nag-DM siya sa akin sa Instagram nangungumusta. Reply na naman ako. Kahit na matipid yung sagot ko, binabagalan kong mag-reply. Alam ko sa sarili kong miss na miss ko na siya. Sa akin ang bagsak niya pag hindi sila nag-work ng mga nagiging babae niya. In short, para akong laruan. Napagsawaan na siya, iiwan na lang ng basta-basta at pag gustong balikan, babalikan na lang ng parang walang nangyari. Yes, DJ Rocky, ganyan ako katanga. Aware ako doon. Siyempre, mahal ko eh. So, back to MU na naman kami. Maayos uli yung pakikitungo niya sa akin. At syempre, hindi naman may iwasan. Yung laging may nangyayari sa amin. Routine na nga yata namin yun eh. Then December 2020, bigla siyang nagpunta sa bahay namin. Kilala naman na siya dati pa ng magulang ko. Bigla siyang nagpunta at biglang nagpapaalam naman niligaw daw. After 2 years, noon lang niya naisipan na ligawan ako. Siyempre, na-shocked ako noon. Ang atin yung girl, kilig to the parts. Siyempre, humarap siya sa magulang ko. Pumayag naman ang mga magulang ko. O diba, naniligaw pa lang, legal na agad. Then year 2021, naging maayos ang relasyon namin. Sobrang saya. Although may konting away, naayos naman. Tumagal kami ng tumagal ng ilang buwan. Then December 2021, akala ko maayos na lahat kasi buong 2021 walang sakitan na naganap eh. Masaya naman yung pagsasama namin, akala ko nga nagbago na eh. Pero bago matapos yung taong yun, nagpaalam siya sa akin na makikipag-inuman. Tropa niya raw yung kasama niyang iinom. So bilang girlfriend, nagalit ako. Kasi syempre may trabaho siya at kilala ko siya pag nakakainom. Talagang sagad talaga kahit umagahin pa. Iniisip ko na may trabaho siya kinabukasan kaya pinagsabihan ko siya. Sabi niya, hindi naman daw siya magpapakasagad. Then one day, biglang may pumasok sa isip ko na paano kung may ibang babae si Marty. Ewan ko kung bakit ganun kabilis pumasok sa isip ko yung bagay na yon. Girl's instinct kumbaga. At bilang detective girlfriend ako, naalala ko na dati siyang naki-open sa phone ko. Tinry kong buksan ang Facebook niya. Noong una ayaw pang mag-login nung password na naalala ko. Pero nahulaan ko rin kalaunan. At doon ko nakita at nabasa lahat ng conversation nila ng tropa niyang kasama niya sa inuman. Doon ko nalaman na babae pala ang kasama nila at ang babae na yun ay naging babae niya noong December 2019. Sobra akong nanlumo nung time na yun. Awang-awa na naman ako sa sarili ko. Ba't ganito yung ginagawa niya sa akin? Sabi ko sa isip ko. Bakit paulit-ulit niya ako sinasaktan? Nabasa ko pa yung ibang mga chat nila. At gusto ko pang sundan yung inuman session nila. Akala ni Marty wala akong kaalam-alam sa pinaggagawa niya pero hindi niya alam. May screenshots na ako ng lahat ng conversation nila. Nung time na yun, nagiging cold na siya sa akin. Nag-away na rin kami na hindi ko malaman kung bakit. At doon ko naisip na, ay, kaya ganito to sa akin kasi may babae na naman. Hanggang sa umabot yung monthsary namin, di niya ako binati.
Binati niya naman ako pero gabi na at simpleng sabi lang ng Happy Mansari Puso emoticon. Ganun lang yung natanggap ko. Nang nalaman ko na nag-cheat nga sa akin, nangingi ako kay God ng sign kung anong dapat kong gawin. Kung makikipag-break na ba ako. O ano, kapit pa ba? Pero lahat ng sign na yun pinakita ni God sa akin. Kaya, nang gabing yun, na Mansari namin, nakapag-break na ako. At ganito yung eksaktong sinabi ko kay Marty. Marty, ayoko na. Pagod na ako. Sobra na yung ginagawa mo sa akin. Sobra na yung panloloko at pagsisinungaling mo sa akin. Hindi ko to deserve. Hindi mo man ako naisip habang nakikipagkita at nakikipag-chat ka sa babae na yun. Hindi mo man lang naisip na may girlfriend ka. Bakit? Kasi akala mo hindi ko malalaman? Ang buhay to? Puro na lang sakit yung pinaparanas mo sa akin. Matatanggap ko pa sana kung hindi mo ko girlfriend ka-MU mo lang eh. Pero girlfriend mo ko. Nagpaalam ka sa mga magulang ko na manliligaw ka. Sinagot kita. Okay tayo. Tapos ganyan yung ginagawa mo. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Cheater. Cheater. Pagod na ako. Pagod na akong sobra sa paulit-ulit na pagtanggap ko sa'yo sa tuwing nang bababae ka. Sobrang nakakahiya kila mami kasi nagpunta ka dito sa bahay, diba? Nagpakilala nang hindi ko alam na ganun palang balak mo. Tapos gagawin mo, lolokohin mo lang ang anak nila. Sobrang nakakahiya. Gusto ko lang umiyak sa harapan ni mami pero hindi ko gagawin yun. Kasi tatanungin ako ng tatanungin nun. Ayoko naman na mapasama ka sa kanila. Ako na lang bahalang magdahilan sa kanila. Sayang. Sabi pa naman ni mami, hihintayin ka niyang magpunta rito. Sasabihin ko na lang na hindi ka napupunta rito. Nagtataka ka sa mga sinasabi ko nung nakaraan, no? Kasi alam ko na hinuhuli lang kita kung magsasabi ka ng totoo. Kaso ang nangyari, nagalit ka pa sa akin. Siguro yun yung paraan mo para hindi mo na tayo magkausap at maging malaya ka sa babae mo. Nagsinungaling ka pa sa akin na kakilala nyo ng tropa mo ang kasama nyo sa inuman, yung pala babae na yun. Yung kasama nyo, kakaawa yung sarili ko, no? Ayoko na. Mag-break na lang tayo, ha? Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Hindi ko deserve lahat ng to. Ang ganda lang talagang pa-birthday nito sa akin. Sobrang memorable. At literal na sa mga ng loob ang binigay mong regalo sa akin. But yeah, thank you sa lahat. Happy 10th Mansari. Hindi na umabot ng anniversary. At ayan na. Malaya ka na. So yan yung mga sinabi ko sa kanya. Nagpapaliwanag siya pero hindi ko na siya nare-replyan. Nag-cheat na siya eh. Ano pa bang ipapaliwanag niya? Kasi nabasa ko na lang lahat. At least, ngayon, nailabas ko na tong nararamdaman kong sakit. Alam mo DJ Rocky, ngayon ko lang napagtanto, drained na drained pala ako sa naging relasyon namin. Drained na drained pala ako sa lahat ng nangyari, sa paulit-ulit na sakit na dinulot niya sa akin. Sobrang miserable pala ng naging buhay ko sa kanya, na nakalimutan ko ng mahalin ang sarili ko. Ngayon ko napagtanto na ubus pala ako. Sa ngayon, unti-unti ko nang inaayos ang sarili ko. Kasi sobrang traumatic na itong nangyari sa akin. Sinusubukan ko talaga na maayos ang lahat. Mahalin at alagaan ang sarili ko. Yan ang goal ko ngayon. Kaya ang mensahe ko para sa lahat ng mga kababaihan dyan,
Huwag niyong hayaan na ginaganon lang kayo ng mga lalaki, Yung babalikan at sasaktan kung kailan lang nila gusto. Lolokohin kayo ng paulit-ulit tapos tatanggapin at tatanggapin nyo lang ng paulit-ulit. Know your worth. Medyo matagal bago ko na-realize lahat ng yun. Pero at least, natuto ako. At sana, kayo rin. Thank you sa pagbabasa ng story ko, DJ Rocky. Akala ko, worth it na lahat ng pagtitiis ko. Well, hindi pala. Muli, ako si Rhea. At ito, ang aking secret file.